Naku po, lalo pong sasakit ang pangarito ni Bongbong Marcos kapag nalaman niya yung balitan to, kung saan nga gusto na ni Donald Trump na sipain ang ICC. So tanggalin na yung yung ICC sa atin dahil nga hindi naman ito nakakatulong at ito'y nagagamit lamang sa sa issue ng politika. Kaya hinihimok na ni Donald Trump yung mga nakaalyado pa sa ICC na bumaligtad na, kumbaga mag-withdraw na ng support para nga hindi na ito makialam sa kung paano patatakbuhin ng politika sa kanilang mga bansa. Ngayon, kung sakasakali na matuloy nga itong gustong mangyaring ni Donald Trump, ano kaya ang gagawin ni Bongbong Marcos kung hingiin sa kanya ni Donald Trump na mag-withdraw na rin sila ng suporta sa ICC? Although hindi na tayo miyembro ng ICC, pero dahil nga sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, masasabi natin meron pa rin part doon na sinusuportahan pa rin ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung ICC. So ito, panoorin po natin itong balitang to kung saan nga hinihimok na ni Donald Trump yung ibang bansa na mag-withdraw na nga ng support sa ICC, at ano kaya ang gagawin ni Bongbong Marcos kung sakasakaling ma-withdraw or ma-dissolve na nga yung ICC. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Naglusad ang kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makakaapekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinupuntirya ni US President Trump ang ICC? Jiggy, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tina-target ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika, base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio, ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan, ay tuluyan ng mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang, kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Aba, mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions doon sa mga hindi magwi-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para doon sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin, Mabigat yung yung banta rito ni Donald Trump na papatawan niya ng sanction yung mga bansang hindi magwi-withdraw ng support sa ICC. So kung sakasakali na mag-withdraw nga ng support yung mga bansang nagbibigay ng financial support sa ICC, so mahihirapan na kumilos yung ICC dahil alam naman natin yung ICC wala naman yung source of income Kumbaga, umaasa lang naman yan sa mga abuloy ng iba-ibang bansa para mag-exist yung kanilang opisina. Ngayon, kung wala namang magbibigay ng pondo sa ICC, so hindi naman niyang gagana yung institusyon na yan. So, kung sakasakali nga na talagang ipursue ito ni Donald Trump, yung mga bansang hindi magwi-withdraw ng support, hihigpitan niya sa pagbibigay ng mga ng mga visa, yung ganyan. Tapos yung bansa nila lalong-lalo na kung yung mga presidente o namumuno sa kanila hindi magwi-withdraw ng support, papatawan pa ni Donald Trump ng sanction. Alam naman natin ng Amerika ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. So hindi pa rin nila pwedeng baliwalain yung Amerika kahit na sabihin na makipag-alay sila sa Russia, sa China, sa malaking bansa pa. Iba pa rin kasi kapag yung Amerika yung nagbigay kasi ng sanction dahil isa pa rin naman sila sa sinasabi natin world power pagdating sa ekonomiya. Kaya yung banta ni Donald Trump na yan, hindi dapat niyang baliwalain ng mga bansang kasapi ng ICC. tandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte. But as we all know, ngayon dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio.
The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Ito maganda kung ano yung reaction ngayon ni Manang Claire Castro dito sa balitang to, kung saan nga inihimok na ni Donald Trump na mag-withdraw ng support yung mga ibang bansa. Paano kung magsara yung ICC? Paano na si Pangulong Duterte? So yan ang abangan natin dito sa magiging pahayag ni Manang Claire Castro. Kung meron man kung ito inaasahan nila mangyayari. President Trump. Jiggy, sinubukan nating kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika. Pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Isa tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansa Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So, pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga, baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, tingnan nyo ang in-interview nila, kinuha nila ng reaksyon dito, yung gustong mapanagot si Pangulong Duterte sa bintang ng EJK. Pero hindi sila nagtanong dito doon sa mga kaalyado. Sabihin natin neutral para man lang makuha yung tamang context, kumbaga mas maging balanse, 'di ba? Maging neutral yung sagot. Kasi kung titingnan nyo, parang pinasaringan niya lang dito yung Amerika na parang kinukonsider yung Amerika na isa sa mga bansang sumusunod sa rule of law, mga ganyan. Pero kung titingnan nyo, yung Amerika, sinasabi nila na isa rin naman yan sa mga talagang human rights violator. Gawa nga ng, di ba, nangyari sa Iraq, sa Afghanistan, sa Syria, yung mga bansang sinakop nila. So, hindi mo masasabing nasa rule of law yung Amerika. Kasi nga, kung nasa rule of law sila, bakit nila ini-invade yung ibang bansa? So, yung pagtatanong nila rito, medyo nasa panig na gusto talagang mabulok si Pangulong Duterte sa ICC. Ganyan pa man, syempre, kapag nagsara yung ICC, matik yan. Ibibitawan nila si Pangulong Duterte. Siyempre, ipakakain nila kay Pangulong Duterte? Ano yung gagamitin nilang mga expenses? 'Di ba? Para sa mga gastusin nila diyan, 'di ba? Ano yung budget na gagamitin nila doon? So, hindi maisasantabi na malaki yung posibilidad na ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas kung sakasakali nga na mag-comply yung lahat ng bansang hinihimok ni Donald Trump at matakot sa sanksyon na ibibigay ng Amerika.
hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila malaki pa rin daw yung impluwensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yun talagang totally ay dependent sa Amerika pagdating doon sa mga assistance. So far, ang nakikita nilang immediate effect niyan, sa ngayon daw kasi nasa 11 high-level officials ng ICC ang napatawan na ng sanctions ng Amerika. 2 sa mga ito kasama doon sa mga nag-handle ng kaso ni FPRRD. So ibig sabihin dahil meron silang sanctions, hindi na daw sila makagamit for example ng mga bangko dahil pinagbawalan na silang gamitin, binan na sila ng mga US banks. Tapos ay hirap na rin silang makagamit ng mga TNVS dahil kinancel na daw yan. Yung mga ganitong bagay daw yung nagpapahirap dito sa mga high-level officials na to sa ICC. Pero wala naman daw silang nakikitang anumang epekto nito pagdating doon sa neutrality sa pagdinig sa kaso. Pakinggan natin ang sinabi ng ICC accredited lawyer. Tingin ko hindi naman, no? Hindi naman tayo apektado kasi unang-una advantageous nga sa Amerika, no? Na si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes, mga pro-China yung mga yan, no? And ang US naman, tignan mo talagang nagpapadala nga ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan 'yan. Tingnan nyo, pinapasok pa rin nila yung issue ng pro-China para ipantapat dito kay Donald Trump. Pero hindi nila naiisip, no? Yung Amerika nakikipagkasundo sa China. Nakikipag-dealing sila sa mga kung ano nung mga pang-ekonomiya. Pero dito, pinaiinit lang nila yung issue ng pagiging pro-China ni Pangulong Duterte. Pero hindi naman yun yung mga, kumbaga hindi yun ang isa sa mga titingnan ng Amerika para sabihin yung paghihikayat nila na mag-withdraw ng support ng ibang bansa. Kaya naman nila gusto nilang ma-dissolve yung ICC. Gawa nga ng tinatarget din kasi ng Amerika yung mga tao ng Amerika, 'di ba, sa ICC. Tinatarget kasi ng ICC. So, syempre, hindi makagalaw ng maayos yung mga taga-US gawa ng hinahunting ng ICC at gusto nila yung managot din. So, kung sakasakali na mag-withdraw nga, sabihin natin, 25% sa natitirang 125 na bansang kasapi pa ng ICC at yung 25% na yun nagbibigay ng support financially sa ICC. Malaking pa rin yun, malaking bagay yun sa ICC dahil mahihirapan sila pagdating sa operation nila gawa ng malaking budget pa rin na mawawala sa kanila. Kahit sabihin mo na sila ay suportado pa ng European Union, hindi pa rin yung sasapat. Kasi nga, kumbaga, kung nasanay kayo sa malaking budget, di ba, halimbawa, ang total amount na nakukuha ninyo, $1 billion na budget ng ICC sa lahat ng miyembro. Kung babawasan niya ng 25%. So, malaking bagay yun. So, malaking epekto pa rin yun. Kung sakasakaling matuloy nga yung plano ni Donald Trump na sibakin na tong ICC. At yun nga, yun yung isa sa mga kinakatakutan ngayon ng mga Duterte haters. Dahil pag nakabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, diyan natin makikita kung ano yung magic ni Pangulong Duterte. May payag bang kampo ni na dating Pangulong Duterte sa usaping ito, Maricel? Yes, Chigi. Ang tinanong natin tungkol dyan ay si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Natatandaan ko kasi si Attorney Sal, yung isa dun sa mga unang nagpakita sa atin ng papel during their time na kumakalas na tayo doon sa Rome Statute. So kabisado niya itong usapin na ito. Ang sabi ni Attorney Sal Panelo doon sa kanya naging pahayag, hindi na siya nagulat dito sa naging hakbang ng Amerika. At napapanahon na rin daw talaga para matuldukan na itong ginagawang pambubuli ng ICC sa iba't ibang
ibang bansa. Isa raw doon sa nakikitang pruweba na nangihimasok talaga ang ICC doon sa mga sovereignty ng iba't ibang bansa ay nung illegal daw nilang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong daw ng Administrasyong Marcos habang nandito sa Pilipinas. Kaya tama lang daw na matapos na ito daw panghihimasok ng ICC sa soberanya ng ibang bansa. Jiggy. Sa ibang usapin, ano nang nangyari sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore? So yun, kung sakasakali na madissolve nga yung ICC at makabalik, ay mukhang ito na yung masasabi nating turning point na ni Bongbong Marcos at talagang kailangan niya ng mag-alsa balutan. Huwag niya nang antayin na matapos yung kanyang termino dahil mas lalo lang siya malulugmok sa kumunoy. So ito yung mga sandali ngayon na talagang mapapaisip na si Bongbong Marcos na kailangan niya nang gamitin ang lahat ng pwedeng gawin para yung mga plano nila is mag-succeed pa. Kasi kung hindi pa siya kikilos ngayon at yung nangyayari mukhang yung kapalaran niya kahit ang nasa taas, yung may kapal pinipigilan na siya, talagang wala na siyang magagawa kapag siya siningil na ng oras na siya bumaba sa kanyang pwesto kung bababa siya sa kanyang pwesto. So hanggat hindi pa natatapos ang termino ni Bongbong Marcos, bantayan po natin yung kanyang magiging galaw, kung ano yung magiging pasya niya, kung sakasakali nga na mag-withdraw na nga or ma-dissolve na nga itong ICC. So antabayanan po natin yan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.